Walang pasok sa trabaho si Gio ng araw na yun kaya minabuti ni Gio na dalhin si Lara sa kainan sa bayan kung saan maganda at maaliwalas ang paligid, maganda, masarap ang simoy ng hangin at may pagkakataon silang mag-usap na silang dalawa lang. Ganda talaga dito, Gio. Ang presko pa. Kaya nga, nung una ko tong nakita, ikaw agad ang naisip kong isama. Talaga ba? Ako agad. Baka marami ka nang dinala dito bago ako. Mahal, ikaw pa lang ang dinala ko dito pero bala kong isama din dito sila lolo at lola at si Tupe. Maganda yan para mabawasan naman kahit papano ang stress nila sa bukid. Inaalala ko lang si Tupe, matakaw, baka maubos pera ko dun. Nako, si Tupe talaga. Ay nako. Kahit pasaway at makulit, mahal na mahal ko yun. Sobrang kulit nga ng kapatid mong yun. Sinabi mo pa, kaya minsan di na kaya nila lola. Pagkatapos nilang kumain, nagpunta sila sa may malaking puno kung saan may swing at ang puno na nagsisilbing tabing para sa init at sikat ng araw, at may importanteng bagay na sasabihin si Gio kay Mara. This is so peaceful. With you, it's perfect. I love these moments. Me too. I love you. I love you too. Ang ganda talaga ng tanawin dito, mahangin. Compare sa Manila. Oo naman, matraffic at mausok pa sa Manila. Mahal na mahal kita, Mara. Mahal na mahal din kita. May ibibigay ako sa'yo. Para sa'yo to. Gusto ko habang buhay na tayo magkasama. Ang ganda. Oh, payag akong makasama ka. Mara, mahal na mahal kita. Mahal din kita, Gio. Hindi na malaya nila Gio at Mara ang oras kaya sila ginabi ng husto, at sa sala nakaabang na ang madraste ni Mara, si Madam Aurora. Alam ni Mara na magagalit ito sa kanya dahil lagpas na sa oras sila nakarating. Maganda ang pakikitungo niya kay Mara kapag kaharap si Gio pero nag-iiba na kapag wala na ang nobyo. Magandang gabi po, Madam Aurora. Pasensya na po, ngayon lang po kami nakarating. Ayos lang, basta sa susunod kung ano ang pinag-usapang oras, dapat nandito na kayo. Pasensya na po talaga, hindi po kasi namin namalayan ng oras. Pasensya na po, Mama Aurora, hindi na po maulit. Hindi na maulit? Sige, pero mag-ingat kayo sa oras. Pagkalis ni Gio sa kahinarap ni Madam Aurora si Mara, katulad ng dati hindi nagustuhan ng Madam ang mga dahilan ni Mara kaya minsan ay nasasaktan niya lang ang dalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakita ni Madam Aurora ang singsing na binigay ni Gio sa kanya. Saan kayo nagpunta ni Gio, ha, Mara? Kumain at namasya lang po kami, Mama, yun lang po. Wow, ang ganda naman ang singsing mo, saan galing ito? Bigay po sa akin yan ni Gio. Bigay, bakit mag-aasawa ka na? Hindi pwedeng mangyari yan. Mama, hindi pa naman po ngayon. Matagal pa po. Ibigay mo sa akin ang singsing na yan, Mara. Huwag naman po, Mama Aurora. Hindi, akin yan! Huwag po, mahalaga to sa akin! Susunod ka sa akin. Hindi ko naman po kinukuha ang mga gamit nyo. Bakit nyo kukunin ang singsing ko? Marunong ka nang sumagot ngayon, ha? Kung buhay lang si Papa, hindi nyo kayang gawin ito sa akin. Tandaan mo, ito ako ang masunod sa bahay na ito. Susunod ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo.